Parang ganyan ang orang pang Kumusta mga kamayaman? Ako pa rin ang inyong kasama kakwentuhan, katulad dito sa Hong Kong pa rin. Parant lang ng konti. So, today is Tuesday. Papunta tayo ng Lantau. Ang dasal natin for today is, Lord, bigyan mo ko ng teachable heart. Gumising ako ng maaga. I prepared everything dahil alam kong papunta na ako sa isang bahay. Pero minsan bibigyan ka talaga ng mga umaga na very challenging. At yung challenge na yon, madami pang paliko-liko. Ang hirap diretsuhin. Ang hirap, struggle nga. So, the word itself is struggle. Talagang hirap na hirap ako. Yung puso ko parang nagkaroon bigla ng bato. It hardens. At hindi ko nasasabihin kung sino sa mga kasama ko sa bahay. I am still looking the brighter side of it. Kasi, di ba, lahat tayo tatanda, lahat tayo dadaan sa stage ng buhay kung saan maglalagi ka sa bahay ng mga anak mo. Gusto mong silang tulungan pero parang wala ka ng silbi kasi matanda ka. Tinitignan ko yung punto na yon na ang magulang nila nasa amin dahil gusto nilang makasama yung mga anak. But then, on the part, sa point of view ko as katulong, nahihirapan ako. Nahihirapan ako sapagkat number one, cultural values. Number two, communication barrier. So, sa dalawang yon struggle na ako talaga. Ang hirap. Naaalala ko yung mga karanasan ko dati sa Singapore. Parang nagbabalik siya. Minsan kahit gusto mong huminga, nasosuffocate ka. So, ang ginawa ko na lang, minessage ko na yung amo ko. Kasi, I'm struggling deep inside. Hindi ako makakapagtrabaho ng maayos, hindi ko magagawa ng maayos at on time yung aking trabaho. At maraming maaapektuhan. Willing naman ako and I am very cooperative na dalawa yung aking mini-maintain na bahay. Hindi na ako nagre-reklamo. There's nothing wrong in that. Parang tinanggap ko na. Kasi di ba pag bukal sa puso mo yung ginagawa mo, pagtanggap mo yung sitwasyon, gagaan ang lahat. So, ever since, yun na yung ginawa ko. And nakikita naman nila yan sa trabaho. But then, may mga sandali talaga na ganito. Yung puso mo bumibigat, yung pag-iisip mo parang nalalason. So, may toxic and negativity na lason na dadaloy sa puso mo. So, yung trabaho mo, hindi na siya magiging I'm hoping na pagpunta ko sa isang bahay mamaya, medyo gagaan na konti. At yun siguro yung kailangan ko. Fresh air ng konti, breathe, take things slow, at gagawin ko yung kaya kong gawin without pressures. Kasi alam ko yung mga parating na mga bisita, they can see everything. Gaya nga ng sabi ko, fussy. So that's the term na gusto kong iparating sa akin. And naunawaan naman niya, like I've said from the past, communication, open communication ay napaka-importante sa aming dalawa. Kasi kung ayaw niya sa ginagawa ko, it's alright. Kung hindi katanggap-tanggap yung aking ginagawa, okay lang din, di ba? So, mga kamayaman, pasensya na.
this is one way of releasing stress. Release lang natin yan. And mamaya, I am sure, magiging okay na ang ating damdamin. And babalik tayo sa panibagong sigla. So yan muna. Ako pa rin ang inyong kasama. Kakwentuhan. Katulong dito sa Hong Kong. Maria. Masalamat at mabuhay.